Genesis 6, Ashi 1. At nang magpasimulang dumami ang mga tao sa ibabaw ng lupa, at silang may mga anak na babae ay nangakipanganak. 2. Ay nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao, at sila'y nangagsikuhan ng asawa sa kani-kaniyang pinili. 3. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman, sapagkat siya'y laman. Gayon may ang kaniyang mga kaarawan ay magiging 120 taon. Sir, nang mga araw na yaon ay nandoon ang mga higante sa lupa. At nangyari na pagkatapos na ang mga anak ng Diyos ay nakipagtalik sa mga anak ng tao at nanganak sila sa kanila, ang mga ito ang naging makapangyarihan sa mga unang panahon ng mga bantog na tao. 6. At nakita ng Panginoon na napakasama ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kaniyang puso ay laging masama na lamang. 6. At nagsisi ang Panginoon na kaniyang nilalang ang tao sa lupa at nalungkot sa kaniyang puso. 7. At sinabi ng Panginoon, aking lilipulin ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at ang hayop at ang mga gumagapang at ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat ako'y nagsisisi na aking nilalang sila. Oris, ngunit si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. 9. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal sa kaniyang kapanahunan. Si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. 10. At nagkaanak si Noe ng 3 lalaki, si Sem, si Cham at si Japhet. Inuwibed at ang lupa ay napakapangit sa harap ng Diyos, at ang lupa ay napuno ng karahasan. 12. At tiningnan ng Diyos ang lupa at narito ito'y tiwali, sapagkat ang lahat ng tao ay nagpakasama ng kanilang lakad sa lupa. 13. At sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila, at narito, sila'y aking lipulin pati ng lupa. 14. Gumawa ka ng isang sasakyang kahoy na gopher. Gagawan mo ng mga silid ang sasakyan, at iyong papahiran ng beton sa loob at sa labas. 15. At ganito ang paraan ng iyong paggagawa. 300 siko ang haba ng sasakyan, 50 siko ang luwang at 30 siko ang taas. 16. Gagawa ka ng dungawan sa sasakyan, at iyong tatapusin sa 1 siko ang itaas. At ang pintuan ng sasakyan ay iyong ilalagay sa tagiliran. Gagawin mo na may unang palapag, 2 at 3. 17. At narito ako'y magdadala ng isang baha ng tubig sa ibabaw ng lupa, upang lipulin ang lahat ng may laman, na may hininga ng buhay sa silong ng langit, ang lahat ng nanga sa lupa ay mamamatay. 18. Ngunit matatatag ko ang aking tipan sa iyo, at ikaw ay papasok sa sasakyan, ikaw at ang iyong mga anak na lalaki, at ang iyong asawa, at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. 19. At sa bawat may buhay, sa lahat ng laman ay magpapasok ka sa sasakyan ng 2, na maging lalaki at babae upang sila'y makaligtas na kasama mo. 20. Sa mga ibon ayon sa kani-kanilang uri, at sa mga hayop ayon sa kani-kanilang uri, sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kani-kanilang uri, sa 2 sa bawat uri ay papasok sa iyo, upang sila'y makaligtas. 21. At magbaon ka ng pagkain na makakain ng buo, at iyong tipunin sa iyo, at iyo'y magiging pagkain mo at nila. 22. Gayon ginawa ni Noe, ayon sa lahat na iniutos sa kaniya ng Diyos, ay gayon ang ginawa niya. Genesis 7, 1. At sinabi ng Panginoon kay Noe, pumasok ka at ang buong sangbahayan mo sa daong, sapagkat ikaw ang nakita kong matuwid sa harap ko sa panahong ito. Yang. Sa bawat hayop na malinis ay kukuha ka ng 7, lalaki at babae, at sa mga hayop na hindi malinis ay 2, lalaki at babae. 3. Gayon din sa mga ibon sa himpapawid na 7, lalaki at babae, upang mangaligtas ang binhi sa ibabaw ng buong lupa. 4. Sapagkat pagkaraan ng 7 araw, ay pauulanin ko ang lupa sa loob ng 40 araw at 40 gabi. At aking lilipulin sa ibabaw ng lupa ang lahat ng nabubuhay na aking nilalang. 5. At ginawa ni Noe ang ayon sa lahat na iniutos ng Panginoon sa kaniya. 6. Si Noe nga ay may 600 na taon nang dumating ang baha, sa makatuwid bagay ang tubig sa ibabaw ng lupa. 7. At si Noe ay pumasok sa daong, siya at ang kaniyang mga anak, at ang kaniyang asawa, at ang mga asawa ng kaniyang mga anak na kasama niya, dahil sa tubig ng baha, at sa mga hayop na malinis, at sa mga hayop na hindi malinis, at sa mga ibon, at sa lahat ng nagsisigapang sa ibabaw ng lupa. 9. Sa 2 ay pumasok kay Noe sa daong, lalaki at babae gaya ng iniutos ng Diyos kay Noe. 10. At nangyari pagkaraan ng 7 araw, na ang tubig ng baha ay dumating sa ibabaw ng lupa. 11. Nang taon na 600 ang buhay ni Noe, nang 17 araw ng 2 buwan, ng araw na yaon ay nabuksan ang lahat ng bukal ng kalaliman, at ang mga dungawan ng langit ay nabuksan. 12. At ang ulan ay bumuhos sa ibabaw ng lupa, na 40 araw at 40 gabi.
Chapter 13. Sa araw ding yaon ay pumasok si Noe at si Sem at si Cham at si Japhet na mga anak ni Noe at ang asawa ni Noe at ang tatlong asawa ng kaniyang mga anak na kasama nila sa daong partin sila at ang bawat hayop ayon sa kani-kaniyang uri at ang bawat hayop na gumagala ayon sa kani-kaniyang uri at ang bawat nagsisigapang sa ibabaw ng lupa ayon sa kani-kaniyang uri at ang bawat ibon ayon sa kani-kaniyang uri, bawat sari-saring ibon, familin. At sila'y nagsipasok kay Noe sa daong, sa dalawa-dalawa sa lahat ng may laman na may hininga ng buhay. 16 at yung nagsipasok ay lalaki at babae sa lahat ng laman, gaya ng iniutos ng Diyos sa kaniya. At isinara ng Panginoon sa labas si Noe. 17. At ang baha ay umabot ng 40 araw sa ibabaw ng lupa, at ang tubig ay lumaki, at iniaho ng daong, at ito'y nagtaas mula sa lupa. 18. At ang tubig ay lumaki, at lumakas na mainam sa ibabaw ng lupa, at ang daong ay lulutang-lutang sa ibabaw ng tubig. 19. At ang tubig ay lumaki ng lumaki sa ibabaw ng lupa, at tinakpan ng lahat ng matataas na bundok na nangasa silong ng buong langit. 20. 15 siko ang taas ng tubig, at tinakpan ng mga bundok. 19. At ang tubig ay lumaki ng lumaki sa ibabaw ng lupa, at tinakpan ng lahat ng matataas na bundok na nangasa silong ng buong langit. 20. 15 siko ang taas ng tubig, at tinakpan ng mga bundok. 21. At ang lahat ng may laman ay namatay na gumagala sa ibabaw ng lupa, ang mga ibon, at ang mga hayop, at ang mga ganid, at ang lahat ng nagsisigala sa ibabaw ng lupa, at ang lahat ng tao. 22. Lahat na may hininga ng buhay sa kanilang mga butas ng ilong, sa lahat ng nasa tuyong lupa ay namatay. 23. Sa ganito nilipol ang lahat ng may buhay na nasa ibabaw ng lupa, mula sa tao hanggang sa hayop, hanggang sa nagsisigapang, at sa mga ibon sa himpapawid, at sila'y nilipol sa ibabaw ng lupa. At si Noe lamang ang nalabi, at silang kasama niya sa daong. 24. At ang tubig ay lumagay sa lupa ng 150 araw. Genesis 8. At naalaala ng Diyos si Noe, at ang lahat ng hayop, at ang lahat ng ganid, na kasama niya sa daong. At nagpadala ang Diyos ng isang hangin sa ibabaw ng lupa, at ang tubig ay humupa. Isinara rin ang mga bukal ng kalaliman at ang mga dungawan ng langit, at ang ulan sa langit ay naampat. 3. At ang tubig ay humupa ng humupa sa lupa. At pagkaraan ng 150 araw ay nagsimulang magkulang ang tubig. At ang daong ay tumigil sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat ng 7 buwan sa 17 araw ng buwan. 5. At ang tubig ay humupa ng humupa hanggang sa 10 buwan. Nang 10 buwan, sa unang araw ng buwan ay nakita ang mga taluktok ng mga bundok. 6. At nangyari, pagkaraan ng 40 araw, na ibinukas ni Noe ang dungawan ng daong na kaniyang ginawa. 7. At nagpalipad siya ng isang uwak, at ito'y lumipad ng lumipad hanggang sa ang tubig ay matuyo sa ibabaw ng lupa. At siya'y nagpalipad ng isang kalapati mula sa kaniya, upang tingnan kung humupa na ang tubig sa ibabaw ng lupa. 9. Ngunit ang kalapati ay hindi. Nakasumpong ng pahingahang dako ng talampakan ng kaniyang paa, at siya'y nagbalik sa kaniya sa daong, sapagkat ang tubig ay nasa ibabaw pa ng buong lupa, at iniunat niya ang kaniyang kamay, at hinuli, at ipinasok sa daong. 10. At naghintay pa siya ng ibang 7 araw, at muling pinalipad ang kalapati mula sa daong. 11. At ang kalapati ay dumating sa kaniya ng dakong hapon, at, narito, may dahon ng olibo na sariwa sa kaniyang bibig. Sa gayoy naunawa ni Noe na humupa na ang tubig sa ibabaw ng lupa. 12. At siya'y naghintay pa ng ibang 7 araw at pinalipad ang kalapati at hindi na muling nagbalik pa sa kaniya. 13. At nangyari sa 601 taon ng unang buwan ng unang araw ng buwan ay natuyo ang tubig sa ibabaw ng lupa. At inalis ni Noe ang takip ng daong at tumingin siya at narito, ang ibabaw ng lupa ay tuyo. 14. At nang 2 buwan, nang 27 araw ng buwan, ang lupa ay natuyo. 15. At nagsalita ang Diyos kay Noe na sinasabi. 16. Lumabas ka sa daong, ikaw at ang iyong asawa, at ang iyong mga anak, at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. 17. Lahat ng hayop na kasama mo, sa lahat ng laman, sa mga ibon at sa mga hayop, at sa bawat nagsisigapang sa ibabaw ng lupa, ilabas mong kasama mo, upang sila'y makapangana at makapakarami sa ibabaw ng lupa. 18.
At si Noe ay lumabas, at ang kaniyang mga anak, at ang kaniyang asawa, at ang mga asawa ng kaniyang mga anak na kasama niya. 19. Bawat hayop, bawat nagsisigapang, at bawat ibon, anumang gumagala sa ibabaw ng lupa, ayon sa kani-kaniyang uri ay nagsilabas sa daong. 20. At si Noe ay nagtayo ng isang dambana sa Panginoon, at kumuha siya sa lahat ng hayop na malinis, at sa lahat ng ibon na malinis, at naghandog ng mga handog na susunugin sa ibabaw ng dambana. 21. At sininghot ng Panginoon ang masarap na amoy, at sinabi ng Panginoon sa kaniyang sarili, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao, sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kaniyang kabataan, ni hindi ko na muling lilipulin pa ang bawat may buhay gaya ng aking ginawa. 22. Samantalang ang lupa ay nananatili ay hindi titigil ang paghahasik at pag-aani, at ang lamig at init, at ang taginit at taginaw, at ang araw at gabi. Genesis 9. 1. At binasbasan ng Diyos si Noe at ang kaniyang mga anak, at sa kanila'y sinabi, kayo magpalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa. 2. At ang takot sa inyo at ang panginginig sa inyo ay sa bawat hayop sa lupa, aro sa bawat ibon sa himpapawid, sa lahat ng gumagala sa lupa, at sa lahat ng isda sa dagat. Sa inyong kamay ay ibinibigay sila. 3. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo. Gaya ng binigay ko sa inyo ang sariwang pananim, ay gayon ibinibigay ko sa inyo ang lahat. 4. Ngunit lamang may buhay, na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. 5. At sa inyong dugo na sa inyong mga buhay ay aking sisiyasatin. Sa kamay ng bawat hayop ay aking sisiyasatin. At sa kamay ng tao, sa kamay ng bawat kapatid ng tao ay aking sisiyasatin ang buhay ng tao. 6. Ang nagbububo ng dugo ng tao, sa pamamagitan ng tao ay mabububo ang kaniyang dugo, sapagkat sa larawan ng Diyos, nilalang ang tao. 7. At kayo'y magpalanakin at magpakarami, lumaganap kayo sa lupa at dumami kayo roon. 8. At sinalita ng Diyos kay Noe at sa kaniyang mga anak na kasama niya na sinasabi, 9. At ako narito, aking itinatag ang aking tipan sa inyo, at sa inyong binhi na susunod sa inyo. 10. At sa bawat may buhay na kasama ninyo, sa mga ibon, sa mga hayop, at sa bawat ganid sa lupa na kasama ninyo, sa lahat na lumabas sa daong sa bawat ganid sa lupa. 11. At aking itatatag ang aking tipan sa inyo. Nililipulin pa uli ng tubig ng baha ang lahat ng laman, ni magkakaroon pa uli ng baha upang lipulin ang lupa. 12. At sinabi ng Diyos, ito ang tanda ng tipan na aking ibinibigay sa akin at sa inyo at sa bawat may buhay na kasama ninyo sa buong panahon. 13. Aking inilalagay ang aking bahaghari sa alapap at siyang magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. 14. At mangyayari, pagka aking pinapadalhan ng alapap ang lupa, ay makikita ang bahaghari sa alapap. 15. At aking aalalahanin ang aking tipan na nasa pagitan ko at ninyo at ng bawat may buhay na sari-saring laman, at ang tubig ay hindi na muling magiging baha upang lipulin ang lahat ng laman. 16. At ang bahaghari ay mapapasa alapap at aking mamasdan upang aking alalahanin ang walang hanggang tipan ng Diyos at ng bawat may buhay na sari-saring laman na nasa ibabaw ng lupa. 17. At sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng tipan na aking itinayo sa akin at sa lahat ng may laman na nasa ibabaw ng lupa. 18. At ang mga anak ni Noe na lumabas sa daong ay sina Sem at si Cham at si Japhet at si Cham ang ama ni Canaan. 19. Ang tatlong ito ang mga anak ni Noe at sa mga ito ay nangahiwalay ang buong lupa. 20. At si Noe ay nagpasimula na maging mangbubukid at nagtanim ng isang ubasan. 21. At siya'y uminom ng alak at nalasing at siya'y nahubad sa loob ng kaniyang tolda. 22. At nakita ni Cham na ama ni Canaan ang kahubaran ng kaniyang ama at isinaysay sa kaniyang dalawang kapatid na nasa labas. 23. At si Sem at si Japhet ay kumuha ng isang balabal at inilagay sa ibabaw ng kanilang balikat at lumakad na paurong at tinakpan ang kahubaran ng kanilang ama at ang kanilang mukha ay nakatalikod at hindi nila nakita ang kahubaran ng kanilang ama. 24. At nagising si Noe sa kaniyang pagkakalasing at nalaman ang ginawa sa kaniya ng kaniyang anak na lalaking bunso. 25. At kaniyang sinabi, sumpain si Canaan, maging alipin ng mga alipin sa kaniyang mga kapatid. 26. At kaniyang sinabi,
purihin ang Panginoon, ang Diyos ni Sem, at si Canaan ay magiging alipin niya. 27. Palawakin ng Diyos si Japhet, at tumahan siya sa mga tolda ni Sem, at si Canaan ay maging alipin niya. 28. At nabuhay si Noe pagkaraang bumaha ng 350 taon. 29. At ang lahat na araw ni Noe ay 950 taon, at siya'y namatay. Genesis 10. Ang mga lipin ni Noe, ito nga ang mga lahi ng mga anak ni Noe, sina Sem, si Cham, at si Japhet, at silang tatlo'y nagkaanak pagkatapos ng baha. Dohang mga anak ni Japhet, si Gomer, si Magog, si Madai, at si Javan, at si Tubal, at si Mesek, at si Thiras. 3. At ang mga anak ni Gomer, si Askenaz, at si Rifath, at si Togarma. At ang mga anak ni Javan, si Elisa, at si Tarsis, si Kitim, at si Dodanim. Lings. Sa mga ito'y nahati ang mga pulo ng mga bansa sa kanilang lupain. Bawat isa'y ayon sa kani-kaniyang wika, ayon sa kanilang mga angkan sa kanilang mga bansa. 6. At ang mga anak ni Cham, si Cush, at si Mizraim, at si Phut, at si Canaan. 7. At ang mga anak ni Cush, si Seba, at si Havila, at si Sabta, at si Raama, at si Sabteka. At ang mga anak ni Raama, si Sheba, at si Dedan. 8. At si Cush ay naging ama ni Nimrod. Siya'y naging makapangyarihan sa lupa. 9. Siya'y naging makapangyarihang mga ngaso sa harap ng Panginoon. Kaya't sinasabi, kung paanong si Nimrod na makapangyarihang mga ngaso sa harap ng Panginoon. 10. At ang pasimula ng kaniyang kaharian ay Babel, at Erek, at Akkad, at Kalne, sa lupain ng Sinar. 11. Mula sa lupaing yaon ay lumabas siya patungo sa Asur, at nagtayo siya ng Nineveh, at ng Rehoboth-er, at ng Kala, 12. At ng Resen, na nasa pagitan ng Nineveh at ng Kala, na siyang dakilang bayan. Turfers. At si Mizraim ay naging ama ng mga Ludim, at ng mga Anamim, at ng mga Lehabim, at ng mga Naptuhim, 14. At ng mga Patrusim, at ng mga Kasluhim, na pinagkunan ng mga Filisteo, at ng mga Kaptorim. 15. At si Canaan ay naging ama ni Sidon na kaniyang panganay, at ni Heth, 16. At ng Hebuseo, at ng Amoreo, at ng Herheseo, 17. At ng Hebeo, at ng Araseo, at ng Sineo, 18. At ng Aredio, at ng Samareo, at ng Hamateo. At pagkatapos ay nagkabuhaghag ang mga angkan ng mga Kananeo, 19. At ang hangganan ng mga Kananeo ay mula sa Sidon, sa pagparoon mo sa Gerar hanggang sa Gaza, sa pagparoon mo sa Sodoma at sa Gomora at sa Adma at sa Seboim hanggang sa Lasa. 20. Ito ang mga anak ni Cham, ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa kanilang mga wika, sa kanilang mga lupain, sa kanilang mga bansa,